na dapat yung tutukan at antabayanan. Ito ang Silko. Magandang araw, Pinas. Para sa ating unang balita, Mr. Mora, iulat mo. Ako po si NJ Mora, nag-uulat tungkol sa krimen. Andito po ako ngayon sa Machu Street kung saan naganap ang krimen na hold-upan. Kasama ko po ngayon si Miss Lindsay, isa sa mga biktima ng hold-up. Miss Lindsay, magandang gabi po. Ano po ba nangyari sa inyo? Bakit po kayo na-hold-up? Naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Dali-dali akong naglakad. Pagtingin ko sa likod ko, nandyan na siya. Tinutukan niya ako ng kutsilyo. Sabi niya, pag hindi ko binigay yung mga gamit ko, pati yung pera ko, papatayin niya daw ako. Ganun po ba? Kung kukwentahin niyo po ba, mga magkano po yung nakuha sa inyo? Nakuha ko kasi lahat ng gadgets ko, mga nasa 50,000. Ganun po ba? Sa susunod na lang po mag-iingat na lang po kayo. Maraming salamat po. Salamat, Mr. Mora. According to Albay Governor Joey Salceda, the Paddington Star insulted his staff from the Provincial Tourism and Cultural Affairs Office and his fellow Albayanos when he did not accept a shirt promoting the province and a coffee table book. Salceda also said that he will not be accepting an apology from the actor. Nagbayad ang Albay ng 350,000, pinawelcome ka namin sa buong barangay. Binibigyan ka pa namin ng mga souvenir, tinanggihan mo at hiniya ang mga ordinaryong PTCA of staff. Tapos, pinagmumukha mo pa kami, ang staff ko at ngayon pati ang ako sinungaling. Oh, come on. Pwede ka naman siguro magsimula sa thank you at hindi ganito, he wrote on Facebook. Lim for his part explained that he refused to wear the shirt because of issues with his clothing endorser. He added that he is willing to promote the shirts and the book. As part of his apology to both the governor and the whole of Albay, the incident prompted fans to defend Lim, with some criticizing Salceda for bringing his tirades to social media. Instead of talking to the actor first, many also posted images of Lim's performance in the province, pointing out that fans of the actor appear to have enjoyed his performance in Legazpi City's Chinoy Festival. End of quote. Our next year's projections are up by 20 points based on last year's figures. Ah! Is that my daughter? Hot seat? Magnesti! Chill! May unique blend of green and black tea. 20 calories lang. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. Magnesti touch tayong lahat. Marry that girl. Patuloy naman ang ating balita. Mr. Sunny Pao, iulat mo ang balita kami. Labing-tatlo ang patay matapos mahulog sa matarik na bangin ang isang pribadong sasakyan na puno ng mga high school students. Nagmagandang loob ng tausana ang driver nung isabay ang ipapapauwing estudyante nung sunduin din niya ang kanyang anak sa school, kabilang ang magama sa mga nasawi. Ayon sa pulis, sinundo ni Efren Darisdis ang kanyang anak na si John Ray mula sa Poblacion National High School sa Lucian. Dahil sa madalang ang sasakyan, nagmagandang loob daw ito na isabay na rin niya ang 11 pang estudyante na papauwi sa Animay. 3 pang estudyante ang nakasakay, pero nang papaalis na, biglang namatayan ng makina ang sasakyan. Lumos-dos hanggang sa malaglag sa bangin. 300 talampakan ang lalim ng bangin kung saan nalaglag ang kanilang sinasakyan. Kaya naman, 8 sa kanila ang agad na namatay. Agad naman ito ang pinagbigay alam ng mga residente sa otoridad at agad naman na tumaglolo ang mga pulis at rescue team sa lokal na pamahalaan. 13 ang nasawi, kabilang dito ang driver at ang kanyang anak, 8 sa mga biktima, dead on the spot, at 3 ang sugatan. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis, human error ang dahilan ng aksidente, pero ipagpapatuloy pa rin daw nila ang investisyon. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Bukyas
sa pamilya ng mga Pilipino. Back to you, Grace. Maraming salamat Mr. Pau at yan ang nakalap na balita mula dito sa Cebu. Bigyan natin ang mainit na balita mula kay Miss Lucido. Miss Lucido, iulat mo. Ayon sa isang ulat, may 18 ari-arian ng kanyang mga magulang, ngunit tanging 10 lamang ang nakadeklara sa salin. Nilinaw ng mga kababatang Binay na nasasalin ng kanyang ama ang mga ari-arian sa Maribeles, Bataan, habang ang 6 na lupa sa Laguna ay diniklara lamang bilang isang pagmamayari. Dagdag niya na 2 pang pag-aari sa Bataan ang pinag-isa at nasasalin ito ng kanyang ama. It was clustered together so there is still disclosure as the Bataan property is concerned. Paliwanag ng kongresista. Pinaliwanag din ng babaeng Binay kung bakit mababa ang halaga ng mga ari-arian sa salin ng kanyang ama. Anya, dapat ay accusation value ang ginamit sa pag-compute ng net worth at hindi fair market value. Sinabi pa niya na binibili ng mga ari-arian 20 taon na ang nakaraan kaya naman dapat ay hindi na ito mukating pa. It has nothing to do with any Senate inquiry because we're talking about the transaction that are very recent. Salamat Miss Lucido sa mainit na balita. Pacquiao at Mayweather, tuloy na ang laban. Narito naman po si Mr. Pajarillo upang iulat ang balitang sports. Mr. Pajarillo, iulat mo. Salamat, Mary Grace. Nagdadako naman tayo sa sports. Sa boxing, si Manny Pacquiao, higil na manalo laban kay Mayweather. At nagkasundo silang dalawa na kung sino man ang aatras sa laban nila ay mag-aambag o magbumulta ng 5 milyon. Salamat Mr. Pajarillo sa balitang sports. Sino kaya ang mananalo? Basta ako, Team Pacman.